Maganda yung dalawang diecast model na to, no? So 143 scale parehas. Yan. So yung driver seat pala, no? So hindi siya nabubuksan. Ang nabubuksan lang yung trunk, pati itong hood. Yan. Hi guys, welcome back to my channel. Sa video na to, i-review natin yung dalawang diecast na to. So same model naman sila, no? So ito po ay yung Rolls-Royce Silver Shadow 1975 model. Yan. Okay, so ang manufacturer po nung brand na ito ay yung Eligor, made in France. Okay, so short history lang tayo. Yung Eligor na company ay nag-start silang mag-manufacture ng diecast model noong 1976. Okay, so that year, so meron ding 1976 model na Rolls-Royce Silver Shadow. So naisipan nila na yun yung gawin nilang diecast model. Okay, so ito na nga po yun. So ang scale nung diecast model na to ay 143 scale. Okay, so kuhang-kuha nila yung design nung Rolls-Royce nung panahon na yun. Unahin natin yung mechanical part. Okay, so ito, so ang na-open dito yung trunk. Okay, opening trunk and opening hood. Ayan, so makikita natin na very detail yung hood niya, yung makina, no? And baliktad pa yung pag-open ng hood, no? So ayan, ito kasi yung mga classic na vintage mechanical part dati talaga, no? So detail yung makina, makikita mo pa diyan. Okay? And ang nagustuhan ko rin dito, yung headlight. Ayan, so tignan natin yung headlight, ano. So yung headlight niyan ay yellowish na plastic. So mukha siyang glass pero actually plastic 'yan, ano. And actually yung ornament dito, ayan, no. Nawala na yung ornament diyan, yung Rolls-Royce na symbol. So nawala na. So dahil sa shipping, usually yun yung mga nawawala, yung mga naka-usli lang siya. Okay, so nawala na siya. Okay, so pakita natin yung iba't ibang parts niya, no. So iba't ibang view, no. So ito yung side view. Ito yung top. Okay, and then ito yung kabilang side. Ito naman yung back side view. And then ito yung front view. Makikita natin yung headlight niya. Okay. Ang mahirap lang dito dahil ito ay vintage na, no. Yung diecast natin. So around 1976 ni-release. Ano na ngayon? 2026. So around 50 years old na, no. So more or less 50 years old na yung diecast na to, no? Okay, so hindi may iwasan na magkaroon tayo ng mga paint rash, no? So dito sa kabilang side, dito sa kabilang diecast, no, may mga paint rash na, no? So hindi siya paint chip, pero ano siya, mga paint bubble kung tawagin, dahil sobrang tagal na nung diecast na to. Okay, very vintage na siya. Okay, and ang hindi lang maganda dito, siguro na overlook nung company or siguro nahirapan silang gawin, yung side mirror. Ayan. So, yung totoo kasing Rolls-Royce Silver Shadow, merong side mirror, kaya lang dito. Yan. So, hindi siya nalagyan nung side mirror niya. Okay? Tignan natin yung interior. Okay. So, yung interior nitong kulay maroon ay brown. Brown interior. So, yung steering wheel niya ay nandito sa right side. Kasi, European brand ito, yung Eligor, no. So made in France. So yung side ng driver ay nasa right side. Okay? So dito rin, no. So dito naman, yung kulay ng interior niya is black dito sa gray na diecast. Ayan. So makikita natin dito sa itong kabilang side, nagkaroon na siya ng oxidation, nagkaroon na ng black dahil ito ay plastic silver. So naging black na yung part na 'yan, ano. Okay? So yung sa gulong naman, so makikita natin na smooth rolling naman siya, no? So smooth rolling ba? Ayan. So smooth rolling, hindi pa kinakalawang yung axle. Ayan, smooth rolling. Dito medyo pumipito na, parang pinalawang na yung axle siguro. So rubber wheels. Ayan. Rubber wheels, smooth rolling. So makikita nyo yung gulong niyan, yung rim, ano? So ang ganda, oh. So silver pa rin siya. So makinis pa rin, ano? So properly yung diecast na to. Ayan.
Okay? And heavy casting. Ayan. So, heavy casting siya. Heavy casting. Yung bottom niya ay, yan, so makita nyo. So, medyo makapal. Makapal talaga yung bakal niyan. Ayan. So, heavy casting to. And yung bottom niya ay plastic. Yan, plastic siya, no? And kaya siya meron ditong bilog. Nakita ko sa internet, yung original na packaging pala nito, meron siyang acrylic glass, no? So meron siyang acrylic, so meron siyang sariling base, no? So pa rectangle siya. So acrylic, tapos meron siyang plastic base na doon naka-hook itong butas na to, no? So meron siyang screw, pwede natin tanggalin pala yung bottom nito, no? Ayan, so yung plastic. Okay, so ang hindi ko lang nagustuhan, ano? So to be honest, no? Ang hindi ko lang nagustuhan dito sa Eligor diecast model na to, na Rolls-Royce, ay itong bottom. Ayan. So kung maiko-compare kasi natin sa ibang diecast na models, no? So Hot Wheels, Matchbox, yung mga vintage na rin na diecast model. So yung bottom base nila ay that time around 1976 ay metal. Tapos very detailed yung ilalim. So makikita mo yung axle dito, yung muffler, and walang muffler nga eh. Yung muffler, yung axle, so yung mga nakalagay talaga doon sa ilalim nung kotse. Kita sa ibang brand. Pero dito sa Eligor na brand, so hindi na nabigyan ng detail masyado yung bottom. Ayan, tapos plastic. Okay, bukod doon, wala na akong masabi, no. So maganda yung pagkaka-casting niya. So makinis. So after 50 years, makinis pa rin. And very classic. Very classic. So wala nga siyang mga emblem dahil nga classic car yung Rolls-Royce, no? Okay. So yun lang naman. Okay, so maganda yung dalawang diecast model na to, no. So 143 scale parehas. Yan. Okay. Yan. So yung driver seat pala, no. So hindi siya nabubuksan. Ang nabubuksan lang yung trunk, pati itong hood. Yan. Okay? So yun lang naman. So ikaw, anong masabi mo sa diecast model na to? Or kung meron pa kayong gustong ipa-review na vintage diecast or kahit modern diecast, so pwede nating reviewin yun. Okay? So kung nagustuhan nyo yung video, so huwag kakalimutang mag-like, share, and subscribe. And i-comment nyo na lang din kung ano yung gusto nyo ipa-review na diecast model. So marami pa tayo dito. Ayan, mga diecast na vintage din yan. Okay, so thank you so much for watching and have a great day. Bye-bye.